Breaking news! Pilipinas nagbabayad ng bilyon-bilyon para sa bagong eroplano at helicopter. Pero, ang ilan sa kanila, parang multo na nawala. US Embassy sa Iraq, tinarget ng mga drones. Mga viral na videos ng SeaRAM defense system, pinabagsak halos lahat ng drones. Pinatay ng Israel ang isa pang pinakaimportanteng tao sa Iran. At ngayon, walang malinaw na nangunguna sa isa sa pinakadelikadong bansang may nuclear ambisyon sa mundo. Bago natin simulan, gusto ko munang sabihin sa inyo yung pinaka-interesting na detalye dito. Ang bansang Iran, ayon sa mga eksperto, nasa unprecedented crisis na ngayon. Patay na ang Supreme Leader. Patay na ang kanilang pinaka-pinagkakatiwalaang tao. At ang bagong Supreme Leader? Hindi pa nakikita. Injured daw. Parang isang gobyerno na nagpapatakbo ng sarili, walang driver, pababa sa bundok, at hindi sigurado kung may preno pa. At dito sa atin, nagbabayad tayo ng malaking pera para sa eroplano ng ating Air Force. Pero ang isa sa mga kontraktor, halos 3 taon nang walang update, walang litrato, walang balita. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ang isang simpleng system kayang pabagsakin ng modern threats at bakit ang ibang bansa, kahit malakas sa papel, bumabagsak sa totoong laban. At kung mangyari ito sa Taiwan o Pilipinas, sino ang unang magigising sa katotohanan? Magsimula tayo sa isang bagay na medyo naging viral ngayong linggo. Multiple rockets, multiple drones, sabay-sabay umatake sa isang heavily fortified US Embassy. Pero eto ang twist, hindi sila basta tumama dahil may isang system na halos instant ang response. Ang SeaRAM system, counter-rocket, artillery, and mortar. At kung hindi mo pa alam kung ano ito, panoorin mo. Seryoso. Dahil ang tunog niya, parang pinagsama mo ang electric fan, pangkulog, at ang galit ng asawa mo pag nagbubunganga. Ganyan ka-intense. Tatlong drone, 4 na rocket, inilunsad mula sa mga lugar sa paligid ng Iraqi capital. At ang SeaRAM, activated agad. Sa loob lang ng ilang segundo, hindi minuto, segundo, nag-activate na ang sistema. At narito ang sikreto ng SeaRAM na hindi lahat ay alam. Ito ay land-based adaptation ng US Navy's Phalanx close-in weapon system. Equipped ito ng isang 20mm M61A1 Gatling gun. 4,500 bala, 1 minuto. At hindi lang basta bumabaril, gumagamit ito ng self-destructing ammunition. Ibig sabihin, ang mga bala na hindi nakasagap ng target, sumasabog sila sa ere. Dahil kung babagsak siya sa lupa sa populated area, hindi na defense yan, kalamidad na yon. Ito ay fully automated, walang human error, walang hesitation. Sa naganap na pag-atake, 2 drone ang naharang ng SeaRAM mid-air. Pero, at narito ang masaklap na katotohanan, isang drone ang nakapasok pa rin sa loob ng compound. Nakakita ng apoy at usok ang mga saksi. Kaya, kahit gaano ka-advanced ang defense system, hindi siya perpekto. Pero ang mas malaking tanong ngayon ay, sino ba talagang nag-utos ng pag-ataking ito? Kaya pumunta tayo sa Iran. Dahil doon, nandoon ang sagot. Kahapon, Martes, kinumpirma ng Iran ang isang bagay na tiyak na nagpadala ng shockwave sa buong Middle East at sa buong mundo. Pinaslang ng Israel si Ali Larihani. Ngayon, kung hindi ka familiar sa pangalang ito, hayaan mo akong ipaliwanag kung gaano kaimportante ang taong ito. Sino nga ba si Larijani?
Siya ang pinili ni Khamenei bilang kanyang kahalili. Siya ang handpicked deputy. Maraming eksperto ang nagsabing si Larijani na ang de facto leader ng Islamic Republic pagkatapos ng kamatayan ni Khamenei. Hindi siya basta-basta politiko. Ito ay isang taong galing sa isa sa mga pinaka-influential na clerical families ng Iran. Naging chief nuclear negotiator siya mula 2005 hanggang 2007. Ang taong nag-aargumento sa mundo na may karapatang maging rich ng uranium ang Iran. At kung gusto mong malaman kung gaano siya ka-hardcore sa posisyon na iyon, ito ang sinabi niya tungkol sa mga European incentives para pabayaan ang nuclear program ng Iran. Exchanging a pearl for a candy bar. Ibig sabihin, para sa kanya, ang nuclear program ng Iran ay perlas. At ang lahat ng inaalok ng mundo bilang kapalit? Mga candy lang. At ngayon, patay na rin siya. Ngayon, ang tanong na nasa isip ng lahat ng analyst at intelligence official sa buong mundo ay ito. Sino na ang nagpapatakbo ng Iran? Ang bagong supreme leader? Si Mojtaba Khamenei, anak ni Khamenei. Pinili siya. Pero narito ang plot twist. Believed to have been injured sa airstrike na pumatay sa kanyang ama. At hindi pa siya nakikita mula noon. Parang ghost ang nagpapatakbo ng isa sa mga pinakadelikadong bansa sa mundo. Ayon sa mga analyst, ito na ang tinatawag nilang unprecedented crisis para sa Islamic Republic. Pero, at narito ang mahalagang caveat, hindi ito nangangahulugang bumabagsak na ang Iran. Tandaan natin, pinugutan din ng Israel ang leadership ng Hamas. Pinugutan din ang leadership ng Hezbollah. Parehong organisasyon, gumagana pa rin. Ang pagkakaiba sa Iran? Ang Iran ay may populasyon na matagal nang gustong pabagsakin ang kanilang sariling gobyerno. At naglabas si Netanyahu ng mensahe sa wikang Ingles sa mga mamamayan ng Iran. Ipagdiwang ninyo ang Festival of Fire. Happy Nowruz. Sinabihan pa niya ang mga Iraniano na we're watching from above. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So, celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Nakakakilig o nakakaiyak. Depende sa kung sino ka. At ang mas nakakatakot na katotohanan? Walang nakakaalam kung ano ang susunod. Walang malinaw na liderato. Walang malinaw na direksyon. Ang Iran ay naglalakad ngayon na parang isang katawan na walang ulo. At ngayon, pumunta tayo sa AFP Modernization Program. Habang sumasabog sa Middle East, ano naman ang nangyayari sa Philippine Air Force? Unti-unting nagbibigay ng bagong kagamitan ng gobyerno. At ang ilan dito? Mukhang okay. Ang ilan, medyo hindi. Simulan natin sa magandang balita, ang LRPA project. Matapos ang matagal na paghihintay, naibigay na ang 2 eroplano mula sa Elbit Systems. Isa noong May 2025, isa pa noong September 2025. Matagal, pero dumating. Ang S-70 ay Black Hawks. 25 out of 32 units na ang naihatid ng Poland's PZL Mielec. Ang natitirang 7 ay inaasahang darating ngayong 2026. Ang Bell 412 EPX at ang C-130J mula sa Lockheed Martin, may progress na rin. Mukhang okay, diba? Pero, ang additional light lift aircraft, inaward sa PT Dirgantara Indonesia noong March 2023 para sa 6 na NC-212. Halos 3 taon na. Walang update, walang larawan, walang balita. Parang nawala sa ere ang kontrata. At ang pinaka nakakaasar? Nagbayad na tayo ng 45% ng project cost.
Pera ng buwis, naibayad na, at walang makitang eroplano. Para sa mga hindi pamilyar, hindi ito bago. Nangyari na ito sa Landing Platform Dock Project, isa pang Indonesian defense contractor na nagdulot ng katanungan at delay. At ayon sa mga nagmamasid, may chance pang magbabayad pa tayo kahit walang production milestones na makikita. Bayad muna. Tanong mamaya. Ganun na lang ba? Lalo na ngayon, habang mainit ang gera sa Middle East, dapat nating tanungin, saan ang pera, saan ang eroplano, at sino ang mananagot? Mag-comment kayo sa ibaba. Paano kaya natin dapat harapin ang sitwasyong ito bilang isang bansa? At sa tingin ninyo, ano ang talagang nangyayari sa Iran ngayon? Sino sa palagay ninyo ang tunay na nagpapatakbo? Until next time, mga ka-Pulse Point, signing off.